Pinamalas niya, hindi lang dito sa Pilipinas. Noong 1950s, kasama siya sa mga unang Pilipinong lumipad sa Hong Kong para dooy mag-perform. Ito ang isang tugtuging bagay na bagay. Sunod naman niyang pinasok ang daigdig ng radyo para lalo raw mahasa sa pagpa-perform. Sa radyo rin nagsimula ang comedy duo na Dolphy at Panchito. At ngayon mga kaibigan, dumako tayo sa mga latest news. Mula radyo, sa pelikula naman nagpamalas ng galing si Mang Dolphy. Lumabas siyang extra sa kanyang unang pelikulang Dugo ng Bayan noong 1946 na pinagbidahan ni Fernando Poe Sr., tatay ni FPJ. Lumabas ding superhero si Mang Dolphy sa Captain Barbell at Darna Kuno. Darna Kuno! At sino bang makakalimot sa kanyang karakter bilang Pacifica Falayfay? Ha? Ano yung Jack and Jill? Nag-hit yun sobra na pagkatapos nun, yung mga ibang characters sa comics, puros mukha na ni Dolphy ang ginaya. Medyo hawig ni Dolphy pero nakakatakot kasi medyo horror comedy itong Mambo Jumbo eh. Parang ginaya din yung mukha niya dito. 1, 2, 3. Dahil sa lahat ng ito at sa husay niyang magpatawa, si Dolphy itinanghal na hari ng komedya ng Philippine showbiz. Mano po, Itay? Mano po? Ito, anong ginagawa mo dyan? Kilalampaso niya ako. Naglalampaso pala ako. Nakakapag-identify tayo ng napakalakas sa kanya, no? Hindi siya sobrang taas ang level ng kanyang comedy. Napaka simple at alam na alam natin na parang kapitbahay lang natin siya, no? Kaya ikaw dyan! Ma! Magsumikat! Hey, Mikey! Pero kung may karakter si Mang Dolphy na pinatuloy ng lahat ng mga Pilipino sa kanilang mga tahanan, Wala na! Huli na! Ginawa na ng paraan ng mama. Hindi niyo pinabayaan sa akin. Sa'yo! May magagawa ka ba? Wala. Noon, sinasabi ko na eh. yan na marahil si John Puruntong ng sitcom na John and Marcia. Sidya naman, tutok-sutukso. Kapartner ni Mang Dolphy rito sa pagpapatawa, si Nida Blanca. Gary, maupo ka na. At baka dumating yung mga anak mo, maubusan ka pa. Hindi sa pera nyo. Pati kayo, matagal na wala na. Hugas! Para masin! Pareho kayo ng mama mo, ganyan pirmi. Eh, hindi ba kung may pera ka, mararamdaman mo pa ba yan? Ganyan tayo eh. Yung everyday life ng Pilipino, parang makikita mo sa John and Marcia. Yung talaga mga medyo naghihikaw sa buhay. Yung bang isang tuka, makikita mo doon. Iiwanan kanino? Diyan! Ba't kayo iiwanan? Namatay na! Tignan mo! Nakapag-set din si Mang Dolphy ng isang fashion trend, ang puruntong shorts. Buhay ako! Salatin mo! Actually, yung puruntong, naghahanap ako ng damit na medyo parang nakakatawa. Eh, yung tatay ko, namamatay yung tatay ko, nagkalat yung mga damit niya doon. Malaki siya. Umuwela naman. O, yun ah. Tapos lahat ng suot ko na, puro gano'n na lang. Eh, alam na alam natin na si Dolphy ay ang tatay natin. Si Dolphy ay ang kapitbahay natin. Makikita natin na siya ay talagang napaka-ordinaryong tao. At ang mga jokes na nakukuha mo doon ay, you know, natatawa ka dahil sa huli, tinatawanan mo yung sarili mo. Pero sa totoong buhay, metikuloso raw sa damit si Mang Dolphy. Mahilig ako magdamit. Kasi siguro nung araw, nung panahon ng hapon, dadalawa pantalong ko. Kanya ka ako pagka nagkaroon ako ng pera, bibili ako ng maraming damit. Siguro yun ang pumasok sa ulo ko. Ay, isa sapatos ko, alaga ko. Sungkit pa eh. Diba nakatingala sa langit, para sapatos ng duwende. Oh.
Pero hari man siya ng komedya, hindi rin nagpatalo sa drama. Ang isa sa mga hindi malilimutan niyang pelikula, drama, Ang Tatay Kong Nanay kasama si Nino Mulak. Si Nino Mulak, marami raw natutunan sa kanyang Tatay Dolphy. Kahit pala komedyante ka, pwede ka pala magpayak ng tao. Umimlay na sa piling ko. Taong 2001 naman, nung ginampanan niya ang isa pa sa mga pinakatumatak niyang role bilang comfort gay na si Walterina Markova. Sa pinakahuli naman niyang pelikulang Father Jejemon, lagi nang may nakaantabay na medical kit para kay Mang Dolphy sa shooting. Halika ba kaya? Abracadabra! Twitter ko. Sa mahigit 200 pelikula. At hindi na mabilang na TV appearances ni Mang Dolphy. May tinira ka pa. Hindi pa inubos. Nagawaran siya ng iba't ibang mga pagkilala. Ang pinakahuli, iginawad ni Pangulong Noynoy Aquino, Grand Collar of the Order of the Golden Heart. Isa sa pinakamataas na parangal na iginagawad ng ating pamahalaan sa pribadong individual. Hindi ko na inintindi national artist eh. Okay na lang sa akin to. Pwede na sa akin ang national arthritis. Sa loob ng 6 na dekada, inaliw niya tayo. Pareho kayo ng mama mo, ganyan pirmi. Pinatawa, Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Kilalampaso niya ako. pinaiyak, pinasaya. Ano po itay? Sa mga ngiti at halakhak na inihatid niya sa ating lahat, tunay ngang siya'y natatangi at nag-iisa. Mang Dolphy, pag tinatawag ho nila kayong The Comedy King ng Pilipinas, Ayoko. ayaw nyo? Bakit ho? Ayoko. Parang may kayabangan.